You are what you eat, sabi ho nila. Kung ano yung sinusubo nyo ho sa inyong bibig, abay, yan ho'y magdudulot ho ng sa inyong kalusugan. Hindi ho ako nagsasermon dito. Marami ho kasi kuminsan napapabayaan ang sarili. Sa takbo ho ng panahon na kung saan marami ho tayong ginagawa na kung minsan hindi na ho natin napapansin, we're not paying attention to what we're doing anymore. Accessible ho kasi mga sabihin ho natin mga pagkaing mabilisan. Kaya nandyan ho kung minsan nakikita ho natin napapabayaan ho natin nutrition. Abayaan ho natin kung minsan tamang tulog ho, tamang pahinga. Lalo-lalo na kapag ikay nagkakaedad na pero you're not growing old, you're still growing up. Remember what I said before? Keep growing up. Don't grow old. Do not grow old. Just keep growing up. So, anong ibig sabihin? Yung mga sabihin ho, mga kabataan ho natin sa mga call centers. Ito ho yung aking masasabi sa inyo, mga magulang dyan, kuminsan new graduate ho sila. Ito ho yung kuminsan the age of 22, pataas ho ng 35. Ito ho yung mga bulk na kung saan sa demographics na kuminsan nakakalimutan nyo ho ngayon yung mga kalusugan. Nakikita ho natin sa mga buildings na kung saan nandun ho yung mga call centers ay yung mga kabataan ho nagtatrabaho dyan para mga pugon ho yung mga bibig nila. Lahat ho nadadaanan mo sa sisinghot yung mga usok ng sigarilyo. I wonder kung iso yung mga kabataan ito tatagal pa na pagdating ho ng kung 25 ho sila. I wonder what's it gonna look like pagdating ho ng 35. Are you still in this world? Nasa mundo pa kayo, nasa ilalim na kayo ng luma. Keep doing what you're doing, nakatambay dyan like, you know, it's cool to be yung sigarilyo na hawak-hawak ninyo. You're not beautiful at all by doing that. I'm sorry. Sasabihin ko, it's not cool, man, if you're trying to put that cigarette in your mouth. Does it look cool? Okay. Kung yan ang hilig mo, that's okay. But let me tell you this. Alam niyo yung bansa ho natin, siguro ating mga, ito ho, ipapasok ho ng mga gabinete. I think ako ho'y mananawagan ho sa Department of Health na bigyan ho ng pansin. Yun ho mga kabataan nagtatrabaho sa mga call centers, sa BPO, Business Processing, ito yung mga parang, ito ho yung mga call centers, BPO. I don't know what it stands for. Ang sa akin lang ho mga bossing, if they don't take care of them, well, we have a healthy population ng mga 25 to 35. Pagdating ho ng 35, marami emphysema. If not, I don't even know. They're still alive. Sobra ho kung manigarilyo because I don't know, maybe it's the pressure. Kaya lang ho kuminsan hindi nakakain ng tama ho mga yan. Kaya yung mga magulang ho na nakatira pa rin ho sa kanilang tahanan, itong mga anak ninyo, it pays na medyo mabigyan ho ng mga reminders. With the lifestyle ho na mga nagtatrabaho sa gabi, lalo-lalo sa call centers, I can understand. Kung minsan yung mga fast food, yung mga quick noodles na yan, lalagyan mo ng mainit na tubig, you smoke, and then magpupuyat ka, and then meron ka pa mga, ay sus Mariosep, mga happening sa labas. Mamma mia! Oh gosh. So, I think, siguro, I don't know, the next, sa gabinete ho ni incoming President Rudy Duterte, and I just do hope magiging very active ho na pagtutunan ng pansin. Yung kalagayan ho, yung environment, especially yung oras ng trabaho, at saka wag ho natin masyado silang puyatin. O di kaya naman, abuse na ho ng mga katawan ng mga yan. Depende ho sa working environment, whether that environment is health-friendly para sa mga nagtatrabaho dyan. So, that's my take. Ito, mga bumabati na ho ito sa Hong Kong. And iba naman ho dyan, sa Twitter, si Jane, and then si Lisa Valdez. Good morning din sa inyo. 12 minutes after 10. And sige, topic ho natin. Sabi ho ni Congressman Pantaleon Alvarez, wag daw ho tawagin ng mga media, mga taga-media, etong mga bumabalimbing na mga kongresista as balimbing. Let me just, ito, basahin ho natin sound bites. I correct the media when they call them balimbing. I don't call it that way. For me, this is loyal to the country. If you believe in the administration's program for meaningful change, then you align with the political party for the president. You're right and you're wrong, Pantaleon Alvarez. You're a friend of mine, I'm sorry, but you don't teach the media kung anong sasabihin.
And whatever terminology ang tawag mo dyan sa mga trapong mga balimbing, whatever you say, they're still balimbing. Whether you beautify the word, balimbing pa rin yan. Whether you say, wag niyong tatawagin kasi baka magtampo at baka maya, hindi boboto, hindi sasangay. Come on, Pantaleon. These SOBs na mga tumatalo, nagka-turncoat na yan, they're gonna die if they don't switch party. Alam niyo kasi for the sake of sinasabing the power, the purse, the pork, and if you're saying walang pork yan, you gave them the hint. You understand this? Congressman Pantaleon Alvarez? You gave them the hint na there are infrastructure projects sa bawat mga rehiyon. What does it mean? Although sinabi mo that you have the accountability to your constituent and you work for your constituent, and kung pag-uusapan ay pork barrel, bahala kayo. Eh sabi nga ng iba, sinundan ng mga taga-media, paano yan? Paano susunod sa walang pork? Sabay buwalta ka, kaya baka isip mo, kahit nakikinig siguro yung mga kongresistang yung mga balimbing na yan. Balimbing! 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 Mga balimbing na yan, whatever you say, balimbing pa rin yan. Whether good or bad, balimbing pa rin. What do you call them? That's the problem kung itong bansa ho natin. Walang political party. Everybody can just simply switch party. Jump to the other side. Whoever is gonna be out there na talagang para mabuhay sila. Ngayon, para sa akin ho kasi, Congressman Pantaleon Alvarez, I know that we will support you, mga tao. We will support you in the administration of incoming President Digong. Kung talagang naniniwala yung mga putok sa buhong mga balimbing na yan, boboto sila kasi unang-una mamamatay naman yung mga matay ng mga lelong is more lelong and lolong. Pabatiin ang mga lelong, patay na pala si lolong, si lelong. Alam niyo mga lelong, kinig kayo, no? Kahit na anong sabihin ninyong loyalty to the country. Kaya naman kayo loyalty to the country dahil unang-una, no choice naman kayo eh. Naturalmente, kung ang magandang plataforma at programa, aktibidades na itataguyod nitong incoming President Digong, you don't have any choice but to support, if not kumontra ka. Pag kumontra ka, magmumukhang eng-eng ka, magmumukhang kawawa ka, hindi ba? Ang problema kasi wala kayong mga partido ninyo. Itong mga magbabalimbing, itong mga magbabalimbing na to, pag nawala na si Digong, another president na naman, lilipat na naman to mga putok sa buho na to. Look at their faces. Tingnan niyo mga hugis na mga mukha ng mga yan. Kaya sa aking Congressman Pantaleon Alvarez, please don't teach us sa media na huwag tawagin mga balimbing. Star fruit na lang. Chameleon. Ganun ba? And that's the only right word na parang tawagin sila. Whether mabait sila or the mere fact na wala kang partido, balimbing ka. Ang partido mo, gulay dilaw, bigla ka magkukulay pula, balimbing ka. Tapos pupunta ka, tapos kung saan yung majority party, tatalo na ng mga yan. Si mga bossing, mahabang story ito. Para sa akin lang, the message is clear here. Everybody must support the incoming President Rodrigo Duterte at yung mga plataforma na yan. Kaya nagsasalita si Pantaleon Alvarez dito na wag daw tawagin yung mga balimbing nagtatalo na lumipat na sa partido nila Digong from kulay dilaw. There's nothing wrong with that kung kayo'y naniniwala doon sa sinasabing plataforma at programa ng incoming Digong. And I refuse to listen to sasabihin ni Pantaleon Alvarez na huwag silang tawagin balimbing. Ang tawag ko dyan, di balimbing maasim, balimbing. Bakit? Ganyan naman talaga yan eh. Come on. Kung susuporta sila. Wala naman silang choice eh. Kung susuporta sila dahil for the sake of the loyalty of the country. Ngayon, ang ibig bang sabihin, Pantaleon, kapag tinawag namin sila ng balimbing, baka magalit yung mga sangkaterbang mga bilingbing na hindi nasusuporta sa death penalty. Is that what it is? Call them names na balimbing, hindi na sila susuporta. Pagtatadya ka natin mga sintido, mga yan. Parang kumbaga, come on. Let's just put it this way.
To Congressman Pantaleon Alvarez na incoming speaker, sabihin na natin ganon, please don't teach the media and tell us, please wag mong tatawag ng balimbing. Ninyong balimbing. Yeah. Because of the numbers game. Ay sabihin na natin, anong tatawagin namin dyan? Loyalty yan. Wala naman choice mga yan eh. Ang gusto ko lang sabihin, ang balimbing, sip-sip. Ang balimbing, tumatalon. Ang balimbing, kapag wala na silang nakikita, o nga naman. Alam nyo, Congressman Pantaleon Alvarez, this is what I'm gonna say. You don't even have to open your mouth. These people will come to you. You know why? They're not gonna survive dyan sa pagiging congressman pag walang pork barrel. Kung ang pork barrel no longer exists, makikialam yung mga putok sa buho na yan sa mga sinasabing programs, projects, and and activities. Kasi may pondo ho yan eh. Alam nila. Sila pa. Silang kumakalkal ng mga budget sa mga departamento. Siyempre, pag kinalkal nilang budget sa departamento, merong horse trading yan. Di ba? Kung hindi, iipitin nila. Alam mo naman, the same thing na gagawin nilang ginawa nila kay Pinoy, ginawa kay Glory, gagawin din lang kay Digong yan. Ngayon, ganyan lang muna yan. Siyempre, honeymoon stage. And Congressman Pantaleon Alvarez, just let the media use the terminologies necessary doon sa mga taong balimbing talaga eh. What do you call them? Balimbing. Alam nga ba naman, kamyas ang tawag natin dyan? Sige nga. Ano pa ba ang pinakamaasim na purus? Kalamansi. Di ba? Kaya whatever you say, they're balimbing. Hindi ba? Kaya ang sa akin lang, wala namang masamang balimbing ka. Total, panindigan mo na, balimbing ka naman eh. Basta't ikay naniniwala sa plataforma ng kasalukuyang papasok ng gobyerno, kasi hoda, tawagin kang balimbing, pakapalan na ng mukha. Sumuporta ka dahil lalaka naman magagawa eh. Kasi unang-una, mayorya na to eh. Mayorya na kayo. Nasanay kayo sa mayorya, ay naturalmente. Gusto niyo magpabango. Ganun talaga yan eh. Mas maganda na nga makita natin mga balimbing na, kami susuporta. Hallelujah! Susuporta kami. That's good. Pero ito, serious na pag-uusapan ho natin. Sabi ho ni Congressman Pantaleon Alvarez, death penalty will be coming in about a year from now. Good! Ako ho'y naniniwala sa death penalty. Alam niyo ba bakit? Whatever the church says or this CHR and some other people outside this country, whoever the personalities are, we don't really care who they are. If they are the SOBs in their countries, just, we don't really care what they say. Importante sa atin dito, may mga sistemang hindi gumagana sa pamahalan ho natin. Ganun din. Para ma-respect pag sa atin, pag hindi ho natin sinubukan yung mga bagay na dapat nating subukan, para sa iba, sinasabing extreme kapag ito'y pinatupad yung death penalty, na hindi yan ang makatao. Come on, give me a break. May mga taong hindi talaga naniniwala eh. Di ba? Mga taong sumusunod, hindi ka dapat matakot. Pero bakit mo sasabihin, hindi makatao yan? Naiisip ng mga kriminal, kita mo? They love us. Their heart will bleed pag pinatupad yung death penalty. Kaya, syempre mahihilot natin yan. Makakahingi tayo ng reprieve, mapapardon tayo. See, let the death penalty goes on, and then whoever's electric chair yan, lethal injection yan, so be it. Kapag hindi na ho talaga mariporma, may mga tao hindi na ho talaga beyond sabihin rehabilitation. How do you expect to reform somebody who's beyond rehabilitation? Hindi mo na ma-rehabilitate yan, hindi mo na mabago yan. Kasi may mga taong talagang, kumbaga, useless na talaga eh. Kaysa papakainin mo ba yan, tapos sasabihin mo, diyan ka sa selda mo, baka makita mo yung Diyos. Kasi mga ganong klase, may mga taong ganyan, pinagtatawanan nga lang eh. Kaya sabi nga, yung iba, desperado na nga. Yung iba kasi nagiging desperado na sa sistema na hindi gumagana. Bakit mayroon nagpaparada ng mga sinasabing mga suspect, pahiya? Desperado na yun eh. Bakit yung desperado sa publisidad? Bakit yung iba kasi na kumbaga desperado na nakikita nila, tanging sa lengguwahe lang ng mga kriminal magkakaintindihan tayo kapag sinalita ko lengguwahe ninyo. Ang lengguwahe ninyo, yan ang mensahe sa inyo. Sasalitain namin ng lengguwahe ninyo. Anong ibig sabihin ng lengguwahe? Pumapatay kayo. Dapat gano'n. Kung marunong kayo pumatay, wala kayong awa. Hindi naman kayo nakikinig. Parang tinitiris lang kayo ng lamok. Kung anong pinapatay yung lamok. Di ba?
siguro ganun din dapat nga kahinatnan para sa inyo, sa lengguwahe ninyo, doon kayo doon magkakaintindihan. Pero sa sinasabi, sibilisadong lipunan, maraming mga kokontra, simbahan, human rights, come on. Pag ginawa ho natin yung sinasabi ho nating referendum, marami hong sasang-ayon. Ano bang sinisigaw ni Digong? Ano bang sinabi dun sa 16 million Filipinos na bumoto? Diba? They'll go for the death penalty. Kaya papasa sa Kongreso yan. Yung mga kongresista naman dyan, yung mga balimbing na yan. You think that they really believe in what they do? Sige, since nandyan na lang, kahit pa paano, pakinabangan na lang yung mga balimbing na yan. Kasi ang inaantay niyan, kapag medyo stabilisado na ng konti, magbabalikan sa dating gawin. Good luck sa inyo. But I really believe it's okay. Si Tonet, Tuan, ayaw niya ng balimbing. Makopa. Makopa. Bakit? As in, makapal ang mukha. Easy. Ng iba, Danilo Gutierrez, okay kung tawagin silang necessary evil. Kuya Ben. Okay. Alas na, sabi ho nito, idol, tama kasi wala silang mapuntahan. Kaya balimbing talaga. Gutierrez, okay lang, tawagin. Anong okay tawagin? Okay lang tawagin balimbing. Ano ngayon? Bojo Beron. Ang tawag sa mga politikong pabago-bago ng kulay, Christmas light. At least, Christmas light, masaya pag sinabi mong Christmas we wish you a Merry Christmas. Ang balimbing kasi maasim Mangangasim ang mukha mo Sa sobrang asim ng mukha mo, parang mabubuysit ka Ang Christmas light, what does it bring? Come on, don't call them Christmas light. Nakaka-insulto para sa Pasko na sabihin tawagin Pasko yung mga putok sa buhong balimbing na yan. Balimbing! That's it! Christmas light, come on! Sabi na ayaw ng balimbing. Di sige, sip-sip, mga malabanan. Easy. Bakit malabanan? Okay, di ayaw nila ng balimbing. Tawagin na lang sibuyas. Balat sibuyas. Hindi na sila balat sibuyas. Hindi tinatablan yan. Kahit na anong tawag mo sa kanila. Siguro ito, pag nakuha nito ni itong Tanawan Mayor, ibalandro itong mga balimbing na to, wall of shame, walk of shame. Hindi tatablan to. Nakangisi pa poporma pa nakatoothpick pa habang pinaparata. I'm sorry. Ganito ho problema talaga pag walang party system sa bansa ho natin. Ang party system kasi may sarili silang advokasya, programang ipinaglalaban laban doon sa sinasabing partido, dalawang partidong naglalabanan. Mamimili ang tao. Depende doon sa plataforma at paninindigan ng sinasabing partido. Ang bawat partido magkabila, may salungatan yan Kapag medyong isang partido na natili ng ilang taon na siya sa administrasyon ay puro partido, nanawa yung tao, naandyan yung susunod na partido, pamangako lang nila. Kasi kung hindi, papalitan uli. So ang tao mamimili. Ang problema, itong mga politiko, silang namimili ng kalang partido tapos lolokohin yung tao. Di ba? Get it, Alvarez? Kasi kung suporta lang panawagan natin, paribhasa na baka kasi daw makasakit tayo ng damdamin. Huwag natin tawagin balimbing. Kasi pag tinawag natin ng balimbing, hindi na susuporta ng death penalty yan. Kasi nagmamaktol. Parang simbahang Katoliko. Di ba? Binoysit si Duterte, huwag suportahan ganito, ganyan. Pagkatapos ng gumante, nasasaktan kami. Huwag naman ganyan. Come on. Pareho rin kayo, parang mga balimbingan din Total, puro hilaw sila, manggang hilaw. Maasim. Okay, sige, mas maasim sa balimbing. Ayaw daw kung ayaw ng balimbing. Tawagin silang, okay, nabasa ko na yan. Bandwagoners. Call them that. Ayaw nilang balimbing. O sige, butt kiss or kiss butt. Kiss ass. Okay, ano na lang kung ayaw nila. Anyway, ito lang naman sa program may pagkapilyo ng konti. Let me tell you this. Sabi ko nga kahapon mga bossing, healthy government. Ito naman let me this healthy church breeds healthy followers or members. Healthy government breeds healthy citizenry. Di ba? Sabihin na natin healthy, ibig sabihin matalino. Matalino rin itong mga tao. Sabihin na natin, intelligent media breeds intelligent listeners and intelligent
market-based. Intelligent politics breed intelligent constituents. Intelligent, sabihin na the government breeds intelligent citizenry. It applies to all. So paano ho yan? Maging intelihente tayo. Ngayon, alang ginagawa ho ng mga politiko, ginagawang bobo yung mga taong bayan. Sinusuhul-suhulan, binibili. Hindi ho ba? Ngayon, at least nagalit yung mga taong bayan, kaya anong nangyari, hindi ba? Sa sobrang pagkadesperado, guys, ginagawa sila mga tarantado ng mga politikong putok sa buho. Nanunuhol, ipapangako, gusto sila'y patron, gusto nakaluhod sa kanila, lahat sa kanila iaasa, yung mga tao para mga ewan. Wala rin ng pagkakaiba yung mga trapong niya sa mga hasyendero. Hindi ho ba? Yung hasyendero, walang pakialam sa kanyang pinamumunuan sa hasyenda, pag medyo nagmaktol, susuhulan, maraming papangako, tapos binabaliwala. So, anong pagkakaiba ng hasyendero doon sa mga trapong? Sabihin na ho natin, tinuturuan maging bobo yung mga mamamayan. Kakasiguro ho kayo dito sa programang Bitag Live, no, we're not gonna make you. We're not gonna make bobo listeners or dumb listeners. I'd like you to be much more intelligent than I am if necessary. That's it. Sabi ho ng ito, Sir Ben. From Taiwan, Sir Irene Belonos. Good morning, Sir Ben. Sa programa niyo, sobrang dami po ako natututunan every day. Tune in. Thank you. Sige ho, ang dami pa ho dito mga. Sige, tanggalin muna yan sa harapan ko na yan. Akala ko kung ano yung mga parang pinag-newscast nyo po. Tama na yan. Sige, get it out of there. Okay, yan ho sa laman ng aking prompter. Laman ho naman kung ano tong format na to para nakikipag-usap sa. Sino bang nasa prompter kay ko? Okay. Oy, umayos ka dyan, ha? Kung anong nakikita ako dyan, ha? Sir, I want coffee. Kape, ha? Biro lang ho, ha? Okay, it's 10:30. Magbabalik ho tayo. Marami ba tayong pag-uusapan, mga bossing? Ano? Sabi raw ho ni Pinoy, as a matter of fact, nasa diary ho to. Serious to. Sabi ho ni Pinoy, si President Noy, giving Duterte honeymoon period. I'd like to give him what wasn't given to me, a honeymoon period. When asked why he is keeping mum on Duterte's provocative pronouncement in the past few days. Mr. President, paano ka mag-honeymoon? Wala ka namang asawa. Sige nga, single ka. Sino nga honeymoon mo? Hindi, may pagka-piloso po, ano ba? I'd like to give him what wasn't given to me. What wasn't given to you? Honeymoon period. Mag-asawa ka muna para magkaroon ka ng honeymoon, di ba? Piloso pong tanong, hindi piloso pong sagot yun. When asked, kung yung sabi sa kanya, gusto niya na bigyan si Digong na yung mga bagay na hindi niya nakamtan yung honeymoon period. Si Digong may asawa ikaw wala. Mag-asawa ka muna. Kaya kung yung siya yung tinanong kung bakit tahimik lang daw siya sa mga ito ray provocative pronouncement in the past few days ni Digong. Really now? President Noy, I think you're talking more about entitlement. You want to talk about honeymoon period? I remember when you were elected. Listen carefully, listen good. Man, Citizen Noy, soon to be. Mahal ka ng media. Understand? Everybody was talking about you. Euphoria. Lahat naman ginagawa mo na, walang, utak, matuwid na daan, lahat ng ganyan, huhulihin mo sa lansangan. Sabi mo, gusto mo tumira lang dyan sa Quezon City. Everybody wants you that way. Tumitigil ka sa gitna ng traffic, walang larga-larga, sunod ka, everybody, yeah. You had your honeymoon period with the media. Are you saying you, the president, outgoing, will criticize the incoming president or say something about the president elected by 16 million people while you were only elected by 14 plus million? Listen, there is a convention or there's a protocol or conventionalities that you have to follow as a statesman, that you don't say anything bad about your colleague who is also a president. Now, he's incoming. Alam mo, ginawa mo, Brinich, nilabag mo yung protocol na yan. Hindi pa tapos si Gloria, binabanatan mo, paalis ka na, palayas ka na, sige pa rin ang banat. So ano yung ibig sabihin? Hindi mo sinusunod yung ethics and protocols din pagiging presidente. And now you feel like you're entitled. Kaya hindi ka raw, parang binibigyan mo pa. Hello, utang na loob pa sa'yo ni Digong.
Nasabi mo, binibigyan mo siya ng honeymoon period na ayaw mo muna magsalita sa mga pahayag ni Duterte. Shut the F up, President Noy. Just do your packing up and then let go. The history will judge you. And you don't have to open your mouth because sa ibang mga bansa, mga presidente, especially in the US, pag incoming na hindi na sila nagsasalita ng hindi pabor sa kanilang pangulo rin, dating pangulo na kapareho nila, magiging dating pangulo ka na. Mupo ka na lang, pag tinanong ka, sumagot ka na lang kung ano yung sa palagay mo, or better yet, no comment. I was once a president too. I might just fall short of the expectation ng mga tao, so I have my own weaknesses and strength. When you say something bad to the president like you're now incoming, you're outgoing, he's incoming, I think it's unethical na magbibigay ka, magpapahayag ka. Di ba? Ikaw naman kasi, President Noy, bumubula rin yung bibig mo. Kung bumanat ka kay Gloria, si Gloria laging whipping girl mo eh. Kay Digong, subukan mo. Baka maghihimas ka matatabang rehas kasama si Abad. Yari ka. Sabi ho ni Maria Retina, mag-iingat si Digong sa mga traidor para hindi maalis sa pwesto. Okay, easy. Si Abby Angelio, linta talaga. Okay. Sabi ho nila, no. Alvarez is a party na kinakailangan ni Digong dyan. Don't get me wrong. He's a good guy. It's just that hindi ho ako pabor doon sa sasabihin kami sa media na wag daw tawagin mga balimbing yung mga talagang balimbing naman. Kasi baka magtampo raw, baka hindi suportahan yung death penalty. Yun ho, maging malinaw ho tayo, ha? Si Elia Chua, kaya nagsilipatan yan, ayaw nilang maungkat ang mga baho nila. Okay, may punto ka riyan. Sabi naman ng isa, mga balimbing na mahilig na bumabalimbing ay tinatagong kabulustugan yan, mga idol. Si Roland, inggit ka lang, President Noy, kasi President Digong, tunay na easy. Tama, sir, baka kasi wala nang trabaho, walang makurakot. Si Nel de la Cruz, baka naman daw kasalanan naman ni Gloria at ni Marcos. Honeymoon period. Sabi ng ganun, tulad ng sinabi ko, wala naman, ang honeymoon para sa mga may asawa. Para sa honeymoon, usually pag kinasal ka. Yun ang ibig sabihin ng honeymoon. Shut up! Ulitin ko, honeymoon pag kinasal ka. Yan. Anak ka ng tipaklong naman. Para ka naman hayok. Mayos ka naman. Palakpakan mo na lang. Yan ang... Pwede ka mag-honeymoon kapag ikay nagpakasal, nag-asawa. Yan ang sinasabing pulot gata. Tama? Wala kang... Anak ka ng tipaklong. Ginagawa mo naman akong politiko eh. Palagay mo sa akin, tumatakbo. Tapos ng eleksyon. Hindi ba? Okay. Sige. Ito, basahin ho natin 24/7. Pakibaba ka ng konti rito. Sabi ho ni June Lin, I'm an agent too of call center. Pansin ko lang po sa call center na sa center ho namin, hindi 24/7 ang mga nurse. Paano kapag may emergency? Tapos wala din silang Saturday and Sunday. Sana mag-assign ng 24/7 nurses. Kasi kahit masamang pakiramdam namin, obligado kami boss pumasok. Minsan, di pa sinesend home kahit nasabihin na hindi na po namin kaya. Yan ang sinasabi ko dyan sa mga putok sa buho, mga BPO na yan. Kinakailangan tingnan ho ng Department of Labor, tingnan ho ng Department of Health. Yung kalagayan ho ng mga kabataan ho natin, ganon din ho yung mga police to secure them pagpa-uwi. Yun ho sa Department of Health, kinakailangan ho, kapag ikay call center, you need to have a clinic. Pag sinabing hindi kaya, pinapauwi yan, huwag niyong pilitin yung mga putok sa buho, mga BPO din kayo. Alam naman, kaya kung minsan di natin maintindihan, itong mga kabataan, kumakain na lang kung ano-ano sa labas. Mga instant noodles na wala namang sustansya, ang sisirang kidney niya, nigarilyo pa. Tapos may mga good time pa. Kasi inom ng alak, walang pahinga, mamamatay ka ng maaga niyan. Kaya sabi ko, ito ho mga bata na 22 to 35, alagaan ho natin tong populasyon na to, ito hong demographics na to, kasi ito ho yung mga nagbibuild pa lang ng career, sila ho yung napagsasamantalahan ho sa industriya ng kanilang kinalalagyan. In this case, hindi naman ho natin sinasabi, may mga call centers kasi talaga na kuminsan hindi makatao ng pagtrato sa kanilang mga call center agents.
And then si J. Smart Palma, si Pinoy klaseng hindi makamove on, boss. Sinabi mo. Si Matt Machete. Pangalan mo pa talaga itong putok sa buho na may machete ka pa. Machete na lang. Ano ka? Gusto mo sundang na lang. Gusto mo bolo na lang eh. Naluloko naman ako sa pangalan mo. Wala namang ganyang pangalan. Hindi naman Pilipino yan. Machete. Tawagin si Bolo o si Sundang. Kabalbalan ng ewan, sabi niya. Sige, hindi ko na babasahin. Si Richard Carpenteros, baka sa unang araw ng Duterte Palacio dumadama si Pinoy. Huwag niyo kaming lokohin. Okay. Ang haba naman itong mga ano ba nakasulat na to? Ano bang parang hindi ang haba nito. Hiwa-hiwalay mo kasi pag dinikit mo parang tingin ko pang newscast na eh. Yan, Roberto Dacer Bingka, lalo lang makalbo pag nagkomento. Easy, pati ba naman ang pagiging panot kalbo, pinakikialam. Huwag na! Si Beng Alonso, may masabi lang. Okay. Sige, bayaan muna natin itong mga comment na to. Balikan ho natin mga bossing. Seriously, alam niyo ho, ang sinabi ho ni President Noy kasi, sabi niya parang hindi daw ho siya nabigyan ng honeymoon period. Kaya sabi niya, I'd like to give incoming President Duterte the honeymoon period na hindi ibinigay sa akin. Sinong hindi nagbigay sa iyo? Media or si Gloria? Sino bang pinatatamaan mo rito na hindi mo nakuha yung honeymoon period? Kaya hindi namin maintindihan. Anong klaseng period yan? Monthly period ba yan? Ibang usapan yan eh. Sige. When asked why he was keeping silent on Duterte's provocative pronouncement in the past few days. Ito ho yung protocol, ito ho yung sinasabing presidential courtesy, decorum, or protocol, respect and decency, and courtesy to your own pag-presidente ka. You don't say anything bad kapag ikipalabas na ng iyong pagiging pangulo at may papasok na bago. Wala kang pwedeng sabihin na kung anumang mga bagay na kahit na hindi maganda siyang pandinig, bagko sasabihin mo, let him do it kasi it's too early, hindi pa nakaupo yung mama. So I would understand kung ano man yun. The test would be after 6 months or about maybe a year, that's when you start talking. Ganun ho yung sinasabing protocol. Kapag ikay pangulo na parang feeling mo na parang hindi binigay sa akin eh. Ang honeymoon, kaya ako, para bang may utang na loob pa si Digong sa kanya. May utang na loob pa tayo sa kanya. Na siya binibigyan niya ng honeymoon period si Digong. Kaya hindi raw siya magsasalita. President Noy, mas maraming mga bagay na mahalungkat sa iyo na hindi maganda. Kasi kapag nagsalita ka, hindi pa nakaupo yung tao, ano man mga pahayag ni Digong, that's his. Make him pay the price sooner or later sa kanyang ginawa, paghusga sa kanya kung ano kanyang nagawa. Ikaw may oras ka na 6 years, wala naman nangyari, kaya kayo binasura. Ngayon, pag nagsalita ka, magiging katawa-tawa. Kaya the best there, show the presidential courtesy and protocol, decorum kasama yan, the decency and respect na huwag ka na magsalita. Sasabihin mo, kung akong tinanong yan, kung ako siguro sa lugar ho ni President Noy, sabihin ko, ba't niya ako tinatanong? Presidente ako eh. Marami kayong makikita mga bagay na hindi naman perfecto. Tsaka sigurado, baka naman ako hindi pumasa sa inyong mga pamantayan. Kanya-kanyang diskarte yan. Kaya bibigyan natin pagkakataon ng pagpasok ni Digong. Tingnan lang ho natin si Digong kung anong kanyang sasabihin. Kung anong mga pahayag niya, hindi ako makikialam dyan. Kasi I think the word is impropriety for me to say anything. It's propriety not to. Ganun lang hong salita roon. Ngayon, kung nagsasabi ka na parang hindi binigay sa akin, kaya... You see, when you always feel you're entitled, parang lagi na lang na parang entitlement. Entitlement come from families na galing sa hacienda. Entitlement is, entitled ka sa respeto na magpapakumbaba sa iyo lagi, lalapit sa iyo. Entitlement is, pag ikay medyo tinopak, pwede kang titirahin tulad ni si Gloria, tulad yung kung ano man sasabihin mo, laging si Gloria ang paborito niyang tirahin na bear in mind, professor niya dati to sa Ateneo. Mamma mia. So anyway, let's leave it there. And so, eto na ho. Pag-usapan ho natin dito. Okay. Marami hong mga comment pa rin. I refuse to read some of them anymore. Pwede naman babasa sa aming Facebook account, sa Twitter account ho namin. You can watch them there. So, okay, let me do something dito,
Sa panahon ngayon mga bossing, ngayon pa lang hindi pa nakaupo si President Digong incoming. Aha. Alam nyo, sino man presidente, whether si Erap man yan, si Gloria man yan, o whether si kung sino nakaupo man yan, meron laging mga putok sa buhong papasok dyan, magdi-name drop. Alam nyo, ako believe ho kay Secretary Babe Singson. This guy works good at nabawasan ho yung corruption ho sa DPWH. Yung corrupt na sinasabing mga yung LTO, sinabi ho ni President Noy, sa ilalim ho ng DOTC. Sa Department of Finance, pinaka-corrupt ay yan Customs and, sabi nga ho natin kahapon, Customs as well as dyan yung sa BIR. Ngayon, dito ho ngayon si Secretary Singson, nabawasan ho yung mga tiwali at kurakot dyan na mahilig mangotong sa DPWH. Ngayon pa lang ho, nagsalita ho si Secretary Singson na marami na raw ho mga putok sa buhong dapat ito. Pero palagay ko siguro dapat magbigay ho ng, kung nakikinig ho sa atin sila Peter Levine, ganon din ho kung sino man sa itong mga tao ni incoming President Duterte, dapat magbigay na ng warning sa President Duterte, incoming. O para doon sa mga gumagamit sa pangalan namin na sinasabing ako'y Kasi itong report ho ni Secretary Singson, palabas na ho siya, para bang dinuduro sila nitong mga influence peddlers, mga name droppers, na ito yung, kasi papasok na raw sila, malapit daw sila kay Congressman Villar na tatayong bilang Department of Public Works Secretary. Abay, ka muna. Kinakailangan dito, hindi pa nakaupo, dapat magbigay na ng advisory and warning. Ganon din yung Villar na papasok na DPWH, yung batang Villar, na sabihin niya na wala akong kaibigan. Kasi marami ho nagsasabi, oy, gusto naming malaman kung sino yung kontratista rito. Kasi ako, madikit ako kay Congressman Villar eh. Ayan, magiging Department of Public Works and Highway Secretary. Ganon normally sinasabi ho ng mga putok sa buho eh. Yung mga putok sa buho na yan, alam niyo mga bossing, gusto lang, hindi pa nakaupo, pinangungunahan na nila, may influensya sila. Kaya parang tinatakot yung mga nasa loob, bigay mo sa impormasyon, sino bang ganyan, sino bang ganyan. Ay, advice ko na lang ho sa Department of Public Works and Highways, tadyakan nyo agad sa lalamunan, sabihin, ano nga kung kilala mo, pakialam namin. Para bang dating, pag kami nang makaupo dyan, kung gusto mong manatili ka sa pwesto mo, abay, sumunod ka sa akin. Marami ho ngayon mga influence peddler. Marami ho ngayon mga gumagamit na ng padrino, with due respect na hindi ho alam to ni Digong, the President Duterte, incoming, na marami na ho yung mga patay gutom dyan sa pwesto. Abay, gumagamit na ho ng padrino, mangangako na ho, ilagay mo ako sa customs. Bibigyan kita ng 1 million to 5 million a month kapag ako'y nabigyan mo ng pwesto. Aalagaan kita. Anong ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin, mangungurakot ako sa ilalim ng termino ni President Duterte para mapagbigyan ka. I-deliver ko sa iyong 5 million a month. Whatever it takes, if I have to steal, I will serve you. Come on. Lumang tugtugin na yan. Ilang mga pangulo ng mga nilalagay. Pag nilagay mong isang pinakamataas sa pwesto na yan, abay, merong papasok agad dyan. Magpapalagay sa pwesto, sasabihin niya sa kanya, Boss, ilagay mo ako. Bahala ka sa akin. Kapag nilagay mo ako, hindi si Villar ang aking pagsisilbihan. Ikaw. Ako, tao ni Villar, kunyari, tao ng DPW Secretary. Ako, tao ni Customs Commissioner, ganere. Pero ikaw laging uunahin ko. You cannot serve two masters at the same time. There always one. Sa Bible nga ho. Either you love the other, despise the other. Kaya siyempre, dahil ikaw naglagay sa akin dito, nandahil sa iyo, ako'y nandito, kaya ikay pagsisilbihan ko ng todo-todo. Nandahil sa iyo, ako'y nandito, kaya ikay pagsisilbihan ko ng todo-todo. Ikaw yung aking patron, sa iyo ko luluhod. Kaya yung butaw mo na 5 million a month, gagawin ko. Kasi ikaw ang patron ko. At kung sino yung putok sa buong sekretary, hindi ko kilala yan. Ang kilala ko, ikaw lang. Di ba? Oo. Mag-ingat ho tayo. Kaya ngayon, importante ho to. Nilalantad na ho tayo sa taong bayan kasi lumalabas na ho yung mga putok sa buhong mga influence peddlers, name droppers. Dinuduro na ho nila. Hindi pa nga nakaupo yung iba mga outgoing. Pinangungunahan. Etong si Babe Singson. Marunong to eh. Inalantad nyo sa publiko, yari kayo ngayon. So ngayon, nasa shouldering, nasa balikat ho ni Congressman Villar na magiging itong batang Villar na
siya ho'y maging DPWH Secretary, come up with a stern statement. Wala akong tinatalagang kahit kung sino man ang tatawag dyan, i-report nyo sa akin. This is my 24/7 hotline. Tell me. Ganon. Ipahiya natin. Huwag natin iparada. Pangalanan natin sila. Ganun lang, di ba? Huwag ka pareho ng utak tuyo doon sa batas sa tanawan. Maging utak matalino tayo. Kapag may nagsabi ng ganyan, isuka agad sa pamamagitan ng pamilya niya na makita mga listahan para ng ganun, mabantayan. Ganun lang ho kinakailangan. Kasi expect ho marami ho ngayon umaaligid sa trabaho. Kapag nalaman ho nila, pag malapit ka kay Digong at ikaw na ilalagay niyan, para sila mga bangaw na, alam niyo yung bangaw na dadapo sa dumi ng mabahong-mabaho. Sila yung malalaking bangaw, hindi yung malilit na langaw. Yung malaking bangaw, alam mo yung horsefly, they look like a horsefly out there, you know, they're just flying around and sometimes landing out there in what we call human crap. Ganun ho sila eh. Kaya marami ho mga bangaw na maglalabasan, gagamitin ho mga pangalan kung sino-sino. Magna-name drop ho yan, kaya ito ingat lang. Yan, ito mga juicy position, Customs, BIR, DPWH, Department of Agriculture Secretary, yan mga DOTC, they will start name dropping kapag pinangalanan agad yan. Sus Mariosep, mangunguna na. Kaya kita mo, sabi ni Babe Singson, ito mga putok sa buho na to, tumawag na, oy, kilala ko si ganere, ako si ganito, ganyan, ako yung, kilala ko at kaibigan ko yung si ganito, pakibigay mo sa akin ang pangalan, sino ba kontratista dyan? Kaya kinukuhan ko ang pangalan ng kontratista kasi sabihin, oy, mga kengkoy.